Ang kagalawan siya, maganda't mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Hangad kung kayo po ay nasa mabuti rin pong kalagayan. At sana po'y muli ako inyong samahan sa patuloy po nating pakikibaka sa buhay. At sa araw nga pong ito, atin pong tatalakayin kung ano pong naging problema ng ating jackhammer at paano po natin ito ginawa ng paraan. Sa patuloy ko pong paghahangad na ito po'y kapulutan nyo ng aral at inspirasyon. Nasa kasagsagan nga po ng may rumenta po ng atin pong jackhammer at bigla na lang pong tinawagan tayo para sabihin nga po na ang ating jackhammer ay hindi na po gumagana. Kaya agad ko naman po ito pinuntahan sa kanilang lugar para suriin po sa pag-aakala nga na madali lang po natin itong magagawa ng paraan. Ngunit sa kabiguan nga po, gawa ng tayo ay walang dalang tool, At sa tingin ko ay kailangan nga itong baklas napilitan po tayong dalin muna pauwi ang ating jackhammer. At sa bahay na po natin gawa ng paraan. At pagdating nga po natin sa bahay, talaga po ng ating binaklas. At doon ko po nakita na yung pinaka naging problema po pala ay nanikit o nag-stack up po yung isa sa mga bearing. Sealed bearing po na aking pinagtakhan. Gawa nga po na ang unit natin na kasalukuyang pinarerentahan ay bago-bago pa naman. Pero gawa nga po na made in China. Itong ating mga jackhammer, alam po natin yan na always China is number one. Ang kagandahan lang po, meron po tayong spare o pyesa po mula sa ating lumang JC Kawasaki. Yung jackhammer po natin noon na nabiyak nga po yung casing. Gawa nga po na yung ating bagong Hitachi. Hitachi po yung brand ng ating bagong jackhammer. Kailangan po natin ng puller para po matanggal natin yung bearing at wala nga po tayo nun. Para mas madali ang gawa, syempre itong sa ating Kawasaki, yun po yung ating gagamitin. Isasalpak natin palit dun po sa pyesa ng isa nating jackhammer. At dito nga po kung nyo makikita ay akin po yung binuksan para siguraduhin po mag-repack po tayo ng bearing para siguradong parang bagong-bago na naman yung ating bearing. Gamit lamang po ang grasa. At ayan, dito nga po tanggal na yung mga takip ng sealed bearing natin at talagang repack lang po ng grasa yan. Alam po natin yan, basta mga moving parts o especially mga bearing, mga kagalawan, talagang grasa lang po yung pinakasikreto dyan. I-repack na natin, ganun pong atin naman din pong nabaklas para long lasting na naman yung paggamit natin ng ating jackhammer. Kasi po matrabaho rin at sa ating pagiging busy, itong pagpabaklas-baklas hindi na po natin ito madaling magawa. Ayan, grasa lang po talaga mga kaganawan. At matapos nga po nating i-repack, assemble lang po ulit natin yan. Gamit na itong pyesa o yung pinaka mga gearings niya. Galing po sa ating JC Kawasaki, yung luma po nating jackhammer. Antayan, matapos pagsaklubin, ilang lang, pukpuk lang, ayan. Buo na ulit, Ayan, pagsasamahin na nga po natin itong pinaka-casing natin galing sa ating Hitachi saka JC Kawasaki. Ganyan lang po, pagsasaklubin lang po natin yan. Tsaka ibalik po natin yung mga screws po dyan, mga kagalawan. Ito halos pareho lang sila Pareho lang sila ng size. Yung nagustuhan ko lang sa Kawasaki is solid talaga siya, mas solid siya sa dito. Ito naman, sa bearing naman, ito naman ay naka stick bearing yan Ito naman ay solid na siya Mas makunat to Pero ito yung kakabit ko. Yung makunat lang dyan yung bearing. Ito okay lang naman kasi yung bearing na ito, stick bearing, masusuporta naman to ng langis. Mas ko to, parang
Mas gusto ko yung pagkakaano nito kasi matibay. Yan yung importante ha. Importante length. Tingnan mo yung length. Parehong-pareho po yan. Ha? Yung length nila. Yung lapad ng ano, pareho lang din. Ha? Pareho lang yan. At ayan, dito po makikita nyo naka-assemble na yung ating pinaka connecting rod. Actually nakakabit na yung ating piston. At ito nga, nire-ready na natin yung liner po ito. Bilisan na natin mga kagalawan. Pinuputol ko yung video. Dito lang tayo sa mga importante kasi nga yung pagbibideo na ito talagang putol-putol din. Sanhi nga po nang hindi natin kontrolado yung pagbibideo na ito. Nakikisuyo lang tayo. Ayan, nilalagyan natin ng langis para magkaroon na kagad siya ng lubrication kagad yan. Ayan po sa parte po na to, binubuo na po natin talaga yan mga kagalawan. At pasensya na kayo kung hindi ganun ka-detalyado. At syempre matapos nga po natin yung buuhin mga kagalawan, pinaka-importanting part po dyan ay atin pong ma-actual test para masigurado na nasa mabuting kondisyon na nga po yung ating jackhammer. Muli po ako'y naghahangad na sana po. Kung hindi man aral ay kapulutan nyo po ng inspirasyon. Ito pong ating video. Hanggang sa muli po, salamat.